gaganda ang mundo. Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Dito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya at mas makabuluhan. kapamilya. Last week na pag-usapan natin ang mga truths about pain o katotohanan patungkol sa mga sakit at pasakit sa buhay. Ang tanong, alam mo bang may magagandang dulot at sakit at pasakit sa ating buhay? Tama ka dyan! Dahil sa sakit at pasakit, pwedeng gumanda o mas gumanda ang buhay mo at namin. Totoo po yan. Kaya good news, mamaya pag-uusapan natin ano-ano magandang dulot ng sakit at pasakit sa ating buhay. Sa ating episode na, Gain from your pain! Pag-uusapan din natin ang mga benepisyo ng pagyakap or benefits of hugs, part 3. Yan, kapamilya! Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa tulong ko pa sa Global. Special greetings lang po kay Ethel Capuno watching from New York City, si Iyo at Nonot Villamayor and Ruth Garcia watching from New Jersey, and Tito Gimo and Tita Terry Moreno, kasama na rin si Mami Lina Heronca watching from Los Angeles, California. At babatiin ko lang sir, si Jeff ng Philippine Airlines Business Class Counter. Grabe, your service is indeed the heart of the Filipino. Thank you for your excellent service. Okay, bago tayo dumako sa tulong pampagana, may tanong lang kami sa inyo. Nami-miss nyo na ba ang pagkain Pinoy? Yan. Katulad ng sinigang sa miso, kaldareta, kare-kare, pinakbit, lechong kawali, crispy pata, at marami pang iba. Nagugutom na ako. Mas masarap itong kainin kung kasama mo ang iyong pamilya, kaya pumunta na po kayo sa Bistro Filipino. They have all you can eat Filipino food located at 1559 EMR Road, Suite AB, West Covina, California. At syempre para sa inyong reservations, Tawagan ang numerong 626-736-7655. Kainan! Ako, sarap po ng mga pagkain dyan. Okay, simulan po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life, or in this case po, one story can change your life. okay, ang Tulong Pampagana story natin ay tungkol sa Kayamanan at kamatayan. Okay pa magkasama yun? magkatunog Kayamanan, may pera, kamatayan. Ako, pag-usapan natin, ang ganda po dito. May isang mayamang tao na sobra ang pagmamahal sa pera. Ayan. Nako, pinilit niya ang kanyang asawang babae na ipangako sa kanya na sa araw ng kanyang kamatayan, dapat isama sa kanyang libingan ang higit sa 10 million US dollars na kanyang kayamanan. Nako, kung kayo po kaya sa asawang ito, ano ang gagawin nyo? Nako, pakinggan nyo mabuti. Ang ganda mo dito. Medyo grabe yung taong ito ha. Ayaw ipamigay yung pera sa maiiwan. Ay, pinaghirapan nga naman niya yun. Gusto pang isama ang pera sa kamatayan. Ay, pinaghirapan niya eh. So dahil sa pamimilit ng kanyang asawa, nangako yung babae na gagawin niya ang kanyang hiling. Siyempre. No? So dumating na ang kamatayan ng mayamang lalaki. At nung nasa funeral na, bago isara ang casket ng kanyang asawa, nilagay ng asawang babae ang isang baol sa loob ng casket. Naku, ano kaya yun laman nun? Naku, pakinggan nyo po eh. Pagkatapos ng libing, nilapitan ang asawang babae ng kanyang matalik na kaibigan. At tinanong siya ng ganito, Oy, nilagay mo ba yung lahat ng pera ng asawa mo sa casket? Naku. Abay, nakichismis Kasi pa siyempre no? naman matinding kwento po ito. Kailangan malaman kung ano nangyari. Sumagot naman yung asawang babae. Oo naman, meron akong palabra de Oo, honor. nangako po siya sa kanyang asawang lalaki. Kaya ginawa niya. Word of honor daw. Kapag sinabi ko, gagawin ko, sabi ng babae. So anong ginawa mo? I wrote a check for 10 million US dollars. Ngek. Sana naman tututunan natin sa kwentong ito. Napakadami po at kuminsan po, biktima tayo ng mga problemang ito. Lesson number 1. When death comes, the rich man has no money and the poor man has no debt. Ganda po nito. Totoo po. Pag ikaw namatay, wala ka ng pera.
Kahit mayaman ka pa. wala ka ng pera, hindi mo na pag-aari yan. It's either, kung pinamana mo na mapunta sa mga anak mo, kamag-anak mo. Kung wala kang pamana, hindi mo mapupunta sa gobyerno. O kung tinago mo yung pera mo sa ilalim ng lupa, sa ilalim, kakainin ng ana yon. The day you die, you have no money. Ito mas maganda. And the poor man has no debt. Pag ikaw mahirap, namatay ka, wala ka ng utang. Oo. Eh di ba? Ang ganda. Ganda po paalala po nito dahil marami pong tao kuminsan po hindi marunong humawak ng perang meron sila. Kuminsan yung pera po sumisira sa buhay nila. Buhay pa sila. Oy, naalala ko sino ba yun? Si Steve Jobs. Sabi niya, being the richest man in the cemetery doesn't matter to me. Totoo. Pag ikaw namatay, kahit mayaman ka, does not matter. Kaya po, sa mga tao dyan na masyadong ang kapit Oo. sa pera na para bang sisirain ang relasyon sa ibang tao para lang mahawakan yung pera. Ang tanong ko, gaano ba karaming pera kailangan nyo? Kumisan po, you have so much money, pwede mo nang pamigay, hindi yung pinamimigay dahil natatakot ka wherein magkano lang kailangan ng pera hanggang kunin ka ni Lord. Oo So, nga please, naman. at pag namatay ka, wala ka ng pera. Number 2, money does not change people. It unmasks them. Totoo po. May mga tao nagsasabi, sir, kaya nagkaganyan, dumami pera eh. Hindi po yun. Tandaan niyo po to, ang taong kuripot, Kahit ayaw na tumulong. yumaman yan. Oo. kaya doon nabibigay lang pera. Pag yan yumaman, hindi rin magbibigay yan. Ang taong mapagbigay, kahit konti lang ang pera niyan, magbibigay yan. At pag dumami, lalo magbibigay. Totoo po ang pera will not change. Hindi ka pabago sa ito. Magpapakita lang kung sino ka talaga at anong klaseng tao ka talaga patungkol sa pera. Ingat ka dyan. Lesson number 3. Money can't buy a happy life or a peaceful death. Kahit na dami mo pang pera. Gano'ng karami Oo. pong tao ngayon, ang daming pera, pero hindi makain ng pagkain gusto niya. Hindi niya mapuntaan yung gusto niyang puntaan. Bakit? Masakit na eh. Nasa Oo. hospital na eh. Hindi na makakilos. Lahat ng pagkain pwede niyang bilhin. Hindi niya pwede niyang bilhin lang, pero hindi niya pwedeng kainin. Or enjoy. Oo. Pwede siya bumili na lahat ng ticket sa lahat ng lugar sa buong mundo. Hindi niya pwedeng puntahan because money can't buy a happy life. Totoo yan. Or a peaceful death. Diba? Gaano karami pong mayaman ngayon, daming pera, pero ang dami pong problema, mamamatay na, kung ano-ano pa hindi. Kaya ikaw, kung marami kang pera, pag-isipan mo mabuti. Saan mo gagamitin yan? Ba't hindi pa while you're still alive? Tumulong ka sa mga tao na nakapaligid sa'yo at para makita mo yung ligaya at saya dahil sa ginawa. Lesson number 4. The love of money is the root of all evil. Lilinawin lang po namin. Oo. Money is not the root of all evil. Hindi Correct, po oo. masamang yumaman, hindi masamang magkapera, hindi masamang magkaroon ng maraming, hindi po masama. Ang nagiging masama po, pag kayo po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi nyo dapat gawin dahil sa perang hawak-hawak nyo, dahil masyado nyo mahal ang pera, kuminsan, higit sa inyong mga kamag-anak, laking problema nyo. Oo, kaya ang ganda sinabi, it's not the It's not money. Oo, that's the root. It's the love of money that's the root of all evil. Sana po, lagi nating alalahanin na yung mamahalin natin ay ang tao, hindi yung kayo. Tandaan nyo, money is a tool that you can use. But don't make money as your master. Sana marami tayong natutunan ha. At para ganahan naman kayo kumain, visit the Butterberries Cafe Food Truck every Sunday from 9 to 5 p.m. at Melrose Training Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering, tawagan po ang numero 323-610-9005. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mag-global. Vic Garcia bumalik. At Abilene Garcia, bago tayo dumako sa tulong pampaganda ng buhay segment,
We're excited to announce that the Wendy Lindo Show's runway concert, where fashion and music meet in perfect harmony, will take place on October 20, 2024, alas 6 po yan ng gabi. The event will be held at the QD venue, 7722 Garden Grove Boulevard, Westminster, California. For tickets po, tawagan po ang numerong 909-964-1496. This is in partnership with Alay ng Puso, ha? Ito yung Gift from the Heart, an outreach program of the University of Santo Tomas Nurses Association International. They provide medical, surgical, dental services as well as humanitarian outreach to the underprivileged, undeserved, and most vulnerable population in our communities. Kaya, Mag-i-enjoy ka na, makakatulong ka pa. Kaya, kung mag-connect na po kayo, tawagan nyo numero, get your tickets. Okay, this time, dadako na po tayo sa tulong pampaganda ng buhay. ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan namin kayo ng mga tips na magpapaganda ng buhay. Okay, pagpapatuloy po natin ang pag-uusap sa mga powerful benefits of hugs o ng yakap. Sa gaganda po nito, part 3 na po tayo. Sana natunghayan nyo po yung mga napag-usapan natin before. Ang gaganda po niyan. Oo. 12 yan, nakakawalo na tayo, 4 na lang. Review lang muna tayo, no? Number 1, sabi natin, hugging reduces stress. Nakakabawas ng stress ang yakap. Number 2, hugs boost your moods. Ang pagyakap po ay nakaka-increase po ng moods, okay? Ano pa? Number 3. At number 3, hug strengthens immune system. Yan, padalas po, ang payakap po, pampataas po ng production ng white cell para mabawasan ang pagkakasakit. Correct. Number 4, hugs promotes connection and trust. Ang mga yakap po ay paayos ng emosyon, ugnayan, tiwala sa isa't isa. Number 5, hugs lowers Yan. blood pressure. Hindi natataas ang high blood pressure mo. Ano, high blood Joke lang na. po. High blood na, Oo. tataas pa, okay? At syempre, number 6, hugs relieves pain. Yan, kung may sakit ka nararamdaman, ang laki po ng tulong ng hugs. So Lalo na kung emotional pain. yes, this time, pag-uusapan na po natin, reason or benefit number 7. Hugs improves heart health. Nakakabuti daw to sa puso. Galing po sa puso nito, no? Number 8. Number 8 naman, nako maganda yan. Hugs reduces feelings of loneliness. Mga malungkutin. Malamang kulang lang kayo sa yakap, kaya yakap-yakap pag may time. This time, Nakakabawas ng kalungkutan. pag-uusapan natin yung last 4 na napaka-importante po. Number 9. Number 9, hugs increases self-esteem. Yan. Nakapagtataas daw po ito ng kumpiyansa sa sarili kasi receiving hugs, especially sa loved ones mo, reinforces a sense of self-worth and confidence. Yung pagtanggap naman ng yakap mula sa mga mahal mo sa buhay, nagbibigay ng lakas ng loob. Kasi mapapansin niyo po, may mga tao po, yung confidence nila mababa. Bakit? Wala man lang gustong bumati sa akin, wala man lang gustong makipaggamay, lalo na walang makipag-hug. So, alam niyo daw po, pag kayo po ay nag-hug o bumabati ng isang tao, tumataas ang confidence niya dahil feeling niya, uy, I am accepted. I'm okay naman pala. Hindi naman pala ako ganito. So, ibig sabihin po, kung kayo po ay nagbibigay ng hugs, please, gawin niyo po to as many people as you can. Especially, yung sa tingin niyo parang mababa ang self-esteem, hindi nababate, mababa ang confidence, nakakatulong daw po pala yan para tumaas at mabuhos ang kanilang confidence. Kaya yakap-yakap. Number 10, hugs encourages emotional healing. Yan. Nakakatulong daw to sa emotional na paggaling kasi Hindi lang, kanina napag-usapan Oo. natin, kalungkutan. Oo. Okay. Ito, kumisan may mga pains, may mga hurts po tayo. Napag-usapan na rin natin yung physical na sakit. Correct. Okay? Ito po, yung emotional thing na may mga sakit, emotion po tayo, sama ng loob, nakakatulong daw at po. saka pag may pinagdadaanan, pag niyakap mo at sinabi mong kaya mo yan, Mm-mm. 'di ba? Kaya mo yan, merong Diyos, 'di ba? Kumbaga therapeutic to, helping people heal emotionally from pain o 'di ba pag namatayan, 'di ba, grief or emotional trauma. Yung pagyakap ay maaring makatulong talaga to sa maraming tao, lalo na dumadana sa trauma. Kaya mapasin niyo po, pag mayroon pong namatayan, ano lang, umisa po, wala kayong sasabihin. Ano gagawin? Yakap Pupuntahan nyo lang, yayakapan nyo lang na balagpit. Para ba, damang-daman nyo po yan. Parang yung tension po ng taong namatayan na mabawasan. Umisan, hindi ka namatayan. For example, may sakit o may na-aksidente, di naman po patay.
Kuminsan po ipagyakap lang po doon sa kapamilya, nakakabawas po ng tension sa problema ang kanilang pinagdadaanan. Number 11, hugs enhances communication. Pinapabuti daw po ang komunikasyon. Pwedeng non-verbal communication kasi to, sir, di ba? Through hugging can express yung care mo, yung empathy mo, understanding mo, often better than words. Totoo po, may mga pagkakataon po, may mga naggawa tayong kasamaan o mali sa mga taong mahal natin. Kuminsan di natin masabing sorry, kaya kuminsan di na natin ma-discuss. Isa ko na maganda gawin, puntahan nyo lang po, yakapin nyo po. Kahit kuminsan walang words, mas maganda sana kung mapagsosorry kayo. Pero kuminsan kahit wala yun, pagyakap pa lang po, mararamdaman nyo parang nabibuild up na uli, nare-restore na yung inyong relasyon. Kaya po, yakap lalo na sa mga mag-asawa at magkakapamilya. Number 12, hug supports child development. Ay, totoo po yan. Oo. Napaka-importante po sa mga bata ang yakap. Kasi crucial to sa children's emotional and psychological development. Nagpo-promote ng security, ng confidence, di ba? Lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaya po mga nanay, mga tatay, when was the last time hinag niyo po yung anak niyo na mahigpit? Lalo po yung mga lalaki. May mga tatay po kasi parang hindi hugger. Okay. Ako po, agad maaari po yung anak ko, pag-isa sa umaga, hug. The entire day, pag nagkita kami, hug. Bago matulog, hug. Kasi po, ang ganda po ng epekto nito sa ating mga anak. So mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, be a hugger. Yes. Tandaan, hugs provide a variety of physical and emotional benefits that improve overall well-being, strengthening connections between people, and promoting a healthier and happier life. Yan, napaka-importante po noon. Patuloy kayo mag-isa. Paano ba humag? Paano di ako marunong mag- Ay, nako, may isang paraan po na pwede namin ituro sa inyo para kayo po ay matutong mag-hug o makipagyakapan kahit wala kayong kayakap. Pwede ba yun? Meron pong paraan. Ituturo po namin. Yes. Paano? At speaking of hugs, pagpapatuloy pa rin namin yung aming paraffle ng Huggy Bags. Introducing the Huggy Bag by Unleash International. Dinisenyo po ito sa Amerika ni Vic Garcia. Nakaka-provide po ito ng warmth and comfort of a puppy hugging you while also serving as a practical storage solution, 'di ba? So unique po ito, huggable design, may strap, 'di ba? May strap offers a soothing sensation of a warm hug, making it perfect for on the go. So sabi ko kanina, yung storage, no? Meron siyang discreet belly pocket po sa zipper. Chiclet. Oo. Parang chiclet. Yes, Discreet. may zipper na pwede ka maglagay ng cellphone, ng power bank, ng wallet, ng passport, and the Huggy Bag can also double as a comfortable pillow during your travel. Pwede nilagyan din ng makeup, pwedeng konting candy. Ibig sabihin, Yes, pwede po oo. perfect for travel, o perfect po even pagpunta sa mall, o kahit saan kayo pupunta ng konti lang naman ang dala nyo. Ito na lang po, wala na po kayo ibang dala, yakap-yakap nyo, ang sarap pa po. At anywhere you go, meron kang kayakap. Remember, everybody needs a hug, everybody needs a bag, everybody needs a Huggy Bag. So mag-join po ng raffle, email lang po ang tulong ko pa sa moglobal@gmail.com with valuable learnings about hugs. Kukontakin po namin kayo kung kayo po ang mapalad na If you nanalo. want an advance order po nito, punta po kayo sa aming tulong ko pa sa Global, order po kayo. Because soon it will be available to all online stores so that everybody will get to experience a Huggy Bag. Yes, you can also give this as a corporate giveaways, Christmas, or kung gusto ninyong magpadala ng yakap sa mga tao Or mahal. any occasion. Sana po marami kayo natutunan sa ating pinag-usapan po sa araw na ito. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin, Ano-ano ang magandang dulot ng sakit at pasakit sa ating buhay. magbabalik pa ang tulong ko pa sa Mo Global. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia, Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. kung saan hahanap tayo ng paraan para madagdagan ang ating kaalaman. Okay, tanong kapamilya, pagod na pagod ka na ba ang harapin ang inyong mga sakit at pasakit sa buhay? Alam mo bang maraming magagandang dulot ang ating mga sakit at pasakit sa buhay? What? Siguro, may magaganda. Opo, kaya po, ang tabayanan niyo po yan pag-uusapan natin yan. Si Bob Dylan nga, sabi niya, every beautiful thing, there's
there's been some pain. So, ibig sa Tagalog, Diba? sa bawat magagandang bagay daw po na nangyari sa buhay natin, mayroong sakit at pasakit na pinanggalingan yan. Totoo po yan at yan ang pag-uusapan natin. Oo, ito pa nga, meron nga unknown author, sabi niya, I've learned more from pain than I could ever learn from pleasure. Totoo po yan. Kaya po makinig po kayo mabuti. Pag-uusapan natin ngayon kung ano-ano magagandang dulot ng sakit at pasakit sa ating buhay. Sa ating episode na, Gain from your pain. Ibig sabihin, nandiyan na rin lang. Nasaktan na tayo. Learn from it and gain from it. So, meron pong 5 bagay na pwede pong magandang benepisyo sa ating buhay. Ang sakit at pasakit, lalo na kung mauunawaan natin. Kaya hiling ko po, for the next few minutes, unawain po nating mabuti to. Dahil pag naunawaan nating mabuti itong mga benepisyong ito, baka magpasalamat ka pa sa mga sakit at pasakit na iyong pinagdaraanan o mga pinagdaraanan at pagdaraanan. Okay, benefit number 1, your pain can expose your chain. Pakiulit. Your pain can expose your chain. Sa Tagalog, yung mga sakit at pasakit mo daw ay magpapakita nung mga taong, yung mga bagay na Nakakadena ka. nakakadena ka o bumibihag sa'yo. Bumibihag. Sir, yes. meron ganon? Meron akong sakit at pasakit at nabihag ako nito. Opo, kaya makinig kayo mabuti. Yung sakit at pasakit mo, malalaman mo, may mga kadena o, mas maganda, panikala. Kaya nasisira ang buhay mo. Kaya Kasi maganda yung sakit na yan. Yung may sakit o problema sa buhay, minsan, paulit-ulit eh. No? Bumabalik-balik, maybe you're chained to it. Totoo po. Di Diba? mapasin, may mga pagkakataon po sa buhay natin. Mayroon po tayong problemang pabalik-balik lang. Problema sa pera, problema sa relasyon, problema sa career. Bakit? Nangyari na to eh. Nangyari ulit. Ba't paulit-ulit nga? Meaning, parang ikaw ay nakabilanggo eh. Nakabilanggo ka o nakatanikala, sabi mo nga, sa sakit at bighati na yon, di ba? So kapag ganito ang iyong kalagayan, baka hindi mo na kayang palarain yung sarili mo. di ba? So, ang dapat mong gawin, dahil na-expose yung chain mo, humingi ka ng tulong sa iba, magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, at marami. So, napaka-importante po ha. May sakit, kaya ka daw may sakit, may tanikala. Nagkakaintindihan po tayo. So, may mga pagkakataon, dahil tanikala po yan, ibig sabihin po, hindi ganun kadaling matanggal. Lakaitan mo kayong kadena, lalo na yung malalaki. Yan po yung ginagamit sa mga prisoner na pag may kadena para di makatakas. Ito ang problema. Pag ikaw ay may chain, mahihirapan kang tumakas on your own. Pero may mga pagkakataon naman, kaya mo sirain yung kadena, pero napakahirap po noon. Kaya ang pinapayo po namin, kung nahihirapan ka ng sirain yung kadena, humingi ka ng tulong sa iba Yes. para matanggal yung kadena. At mayroon pong paraan yan. And if you're in chain, don't live with the pain. So, ask help to get rid of the chain. Yan. So, napaka-importante po yung sakit kasi malalaman mo yung chain mo. At pag nalaman mo yung chain mo, tanggalin mo. At pag natanggal yung chain mo, mawawala ang pain. So, napaka-critical po, the pain will expose the chain. Kasi sometimes you are in a relational chain. Kaya humingi ka ng tulong sa, lagi namin sinasabi, relational experts. Siguro sample Oo. ng relational. Di ba? Mag-asawa kayo. Paulit-ulit na lang ang away niyo. Dumarating kayo sa puntong para sabihin, para yatang di ko kaya. O kaya, parang gusto mo nang bumigay, gusto mo nang maghiwalay. Ibig sabihin po, yung sakit na nararamdaman yung mag-asawa, pareho kayo, may chain yun. Yes. Na kailangan niyong ma-discover. Ano yun? Bakit paulit-ulit na lang tayo rito? Kailangan niyong ma-discover para masolusyonan ang inyong problema. At minsan, nasa financial Ayan chain naman. ka. Yung Ano yun? utang mo, paulit-ulit. No, gaya ng anong title ulit diba, natin? Pasosweldo pa lang, ubos yan. na. Diba? Diba yan? Sabi ni sa participant natin, sir, hindi po totoo yan, hindi po nangyayari sa akin, nagkasosweldo pa lang, ubos na. Bakit? Kasi po ako hindi pa sumusweldo, ubos na. Ito po yung chain. Pag meron po kayong problema sa pera pa ulit-ulit, may chain yan na Yes. kailangan yung tanggalin para makaalis. So, pwede kang maghanap ng financial guru or pwede kang kumonsulta kay Dave Ramsey. Yan. Diba? Ito pong mga financial guru na to, ang magtuturo sa inyo kung ano chain nyo, at tuturuan kayo kung paano putulin ng chain. Yan po siya sabi natin, the value of counseling, the value of therapy. Humingi po kayo ng mga advisor sa mga taong tunay na makakatulong sa inyo. Kaya if you're in anxiety or worry chain,
Nako, baka pwede kang pumunta sa mga spiritual coach mo, advisor, life coaches, at kung talagang matindi na, baka kailangan mo ng tulong ng doktor, di ba? May mga tao po kasi yung Psychiatrist. perennial, constant warrior. Yung bang, may mga pagkakataon to, may problema, worry. May mga pagkakataon, wala pang problema. Gagawa po siya ng problema para siya mag-worry. Ibig sabihin po yan, hindi na ordinary problema yan. You are in chain. Mga pagkakataon po talaga minsan masasaktan tayo. Ang kailangan lang po maintindihan natin is, ano ba yung benepisyo nitong pain na to? Ano ba makukuha ko dito? At may mga pagkakataon, you can know it on your own. Yes. But may mga pagkakataon, you really need help. Kung kayo po ito, natingin yung paulit-ulit na lang at sobrang laki ng problema, hindi nyo na alam ang gagawin nyo, ask for help. At mas maganda, pray and ask God's help now. Diba? Kasi God is a very present help in times of need. Totoo po yan. Diba? When was the last time you put your hands together and ask God, Lord, dami kong problema, hindi ko na alam ang gagawin ko, tulungan mo naman po ako. Ito mo maganda. Lahat po ng bagay may solusyon, lalo na po kung manggagaling sa Diyos. Yes. Isang paalala lang po sa atin. Ano? Now that you know your chain, alam mo na kung anong tanikala mo, and others taught you how to get rid of your chain, cut your chain to get rid of your pain. Yan. So yun po, may nagtatanong nga mabilis, paano kung hindi ko pa alam yung chain ko? Huwag kayong magalala. Meron pa po tayong 4 na benefits ng pain, baka dito nyo malalaman yung chain na tumatanikala sa iyo para hindi maayos ang buhay mo. Yes. Pero bago tayo mag-break, para sa mga nanalo ng Crown Plaza Manila Galleria at Holiday Inn Manila Galleria gift certificates, please check your email and coordinate with us through tulongkopasamoglobal@gmail.com on how to claim your prize. Okay, sa aming pagbabalik, itutuloy po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pa sa Mag-Global. Wag, BBT. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global. Vic Garcia pumalik. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa hair tips mula kay Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane? Stop worrying so that you will always look stunning. Every day your hair's in bloom, gonna chase away the gloom. Stop worrying so that you will always look stunning. Every day your hair's in bloom, gonna chase away the gloom. Stop worrying so that you will always look stunning. Every day your hair's in bloom, gonna chase away the gloom. Stop worrying so that you will always look stunning. Every day your hair's in bloom, gonna chase away the gloom. Oh, strands so strong, they shine so bright. Oh, bright. Growing longer hair, day and night. Let your voice be heard by the way your hair speaks. A Jane Rockstar Salon, you can be home. Galing naman! Maraming salamat, Jane! Until next time! Okay, this time, itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang magandang dulot ng sakit at pasakit sa ating buhay. Sa ating episode na Gain from your pain! Okay, review tayo. Number 1 ang pag-usapan natin kanina. Benefit number 1, your pain can expose your chain. If you are in chain, don't live with the pain. Ask help to get rid of your chain. So, napaka-importante. Uno, hindi sabi na sa inyo, hingi ng tulong. Sa tingin, nahihirapan na kayo, hingi ng tulong sa iba. Okay, number 2, your pain is a warning for greater pain. Okay, sa Tagalog po, pag may pain daw po kayo, kung minsan,
warning yan, so greater pain. Ibig sabihin, yung pain mo, hindi yan ang problema mo. Sir, hindi ko problema yung pain na to. Hindi. Yung pain po na yan ay resulta lang ng isa pang mas matinding pain na Minsan nga, darating sa buhay mo. Diba sinasabi ng doktor, nilagnat ka ba o nilalagnat ka ba? So, kala mo lagnat lang, yung pala may infection sa loob. Diba? So, kaya, warning. kaya po, yung lagnat, pain yan. Hindi gaano masakit yun. Pero napaka-importante po ng lagnat. Sir, bakit? Kasi yung lagnat na yon ang tutulong sa'yo, kung alam mo, o especially tutulong sa doktor to identify there's a bigger pain that's causing this That fever. Kaya Oo. napaka-importante po ng fever. At kung walang fever, baka hindi malaman ng doktor yung mas malaking pain na darating sa buhay mo. Correct. Sabi nga ni Johns Hopkins Medicine, pain is an uncomfortable feeling that tells you something may be wrong. So, ibig sabihin, my pain, that's wrong, pero meron pang mas matinding mali sa buhay mo, kaya may pain. Kaya maganda ang pain. Alala ko to, sa pagpupunta po kami sa ospital at may masakit, ang sakit-sakit, sabi, Doc, pain reliever. Ano siya sabi? Yung mga doktor po nagsasabi, huwag mo muna bigyan ng pain. Wag muna, minamask mo lang. Bakit? Masakit nga. Kasi nga po, gagamitin nila yung pain na yon to To detect. detect nasaan ang gagaling. The moment painumin mo na ng pain reliever, mahirap nang mahanap. Kaya Yes. kuminsan po, importante ang pain. Tsaka kapamilya, alam nyo bang maraming mas matinding sakit ang naaagapan Totoo yan. at nalulunasan Totoo yan. kapag tayo ay may pain. Kaya pain can be your gain. Totoo po, lalo sa mga babae, di ba meron kayo yung testes sa inyong breast. Yes, at oo. na-experience mo ng sabi, sakit pag ginagawa yan. Pero kailangan pong gawin yun eh. Kasi para ma-determine kung may mas matinding pain pa na darating, using that small pain para iwasan yung greater pain. Merong pala isipan na binigay si Anita Crisan. Sabi niya, when it hurts, observe. Diba? Life is trying to teach you something. Totoo po yan. Pag medyo may masakit, huwag nyo, baliwala. Bakit ba ito nangyayari? Yes. Bakit ba? Kasi nga po, it might be a clue for a bigger problem. Kaya, pain is so important. Importante ang pain sa buhay dahil ito'y nagbibigay sa atin ng warning, babala, di ba? Sa mas malaking problema sa ating buhay. Kasi pain is a warning light that something is wrong. That's why, don't ignore your pain. Know why you are in Yan, pain. napaka-important. Pag may pain, alamin mo. And again, may mga pagkakataon, kaya mong alamin bakit. Pero may mga pagkakataon hindi mo alam. Kaya yung tip po namin kanina, humingi po kayo ng tulong sa iba para malaman kung bakit mayroong pain. Kilala Ito mo, na, hindi lang physical pain ha. Kumisa may emotional pain, may financial pain, at mayroong career pain at dami pang klaseng pain. Sa ating pag-aaral, kilala mo si C.S. Lewis, sabi diba? niya, sabi niya. Siya yung author ng Narnia. Narnia. Diba? Sabi niya, God whispers to us in our pleasures. Diba? Bumubulong sa mga Bumubulong magagandang yan. buhay. Speaks in our conscience. Yan. But shouts in our pain. Totoo. That's why don't ignore your pain. Know why you are in pain so that it will not become a greater. So kung may pain po kayong dinadanas kayo, hindi pa ganun kalaki, alamin nyo bakit nangyayari dahil makakatulong po ito para maiwasan ang mas malaking pain. For example, problema sa mag-asawa, may konting pain. Pag-aralan nyo na bakit nangyayari ito kasi Bakit hindi may nyo, irritation? lalaki po Oo. yan. Or Okay, maybe number 3. You can arrest it immediately. Number 3, benefit ng pain. Your pain can be used for others' gain. Yan, makinig po. Ang ganda-ganda po nito. Alam mo, nung na-realize ko to, sabi ko, ano ba karamihan sa mga magagaling na relationship counselor? Dati rin yung may malaking problema sa Totoo relationship yan. Ang diferensya lang, natuto sila sa kanilang mga sakit at bighati sa buhay. Ngayon, dahil na-experience nila yung pain na yon, nakakatulong sila sa mga taong dumaraan sa maraming pain. Totoo po, yung Oo. pain mo ngayon, pwede po gain ng ibang tao. Yes. Lalo na pag natuto po, ikaw, sa pain mo ngayon, at nalaman mo yung mga dapat gawin at ginawa mo, ito, di ba napag-usapan natin many weeks ago, pain is inevitable. Ibig sabihin, lahat ng tao magkakaroon ng pain. So dahil naranasan mo na, na-experience mo na, nasolusyonan mo na, pag dumating yung kaibigan ka, mag-anak mo, sa problemang yan, pare, sis, ito ginawa ko, ito ginawa. So what will happen?
your pain will be others' gain. Gain, yes. Yung pain mo po, maraming taong, anong gain sa Tagalog? Makikinabang. Ginansya. O, ginansya, makikinabang. Ibig sabihin po, ito maganda. Ikaw nahirapan, pero daming taong nabiyayaan. Kaya, okay po yung pain. Naalala ko, di ba? Kasi dumaan tayo sa financial pain. Alam niyo ba yon? Malaking financial. So, maraming taon kaming nagka-problema rin sa pera, di ba? At maraming taon na nakaraan. Pero dahil dun po sa financial pain, abay natuto kaming mag-asawa. So nagbasa kami, nagtanong, nagdasal, umattend ng seminar, nagbasa ng libro, at ginawa namin yung mga dapat gawin para mawala yung financial pain. Ngayon, dahil na-experience na natin yun, di ba? Yung mabigat na yun, ngayon nakakatulong na po kami sa maraming tao sa kanilang financial pain in terms of our advice. Totoo po, yun po talaga yung pain mo will be gain ng ibang tao. Kaya pinagdadaanan mo ngayon, aralin mo yan mabuti. Hanapan mo ng solusyon. Research mo. You know what will happen? One day, you're gonna help other people. Hindi lang yung help pa kami po. Right now po, nakatulong na kami. Kumikita pa po kami doon sa mga bagay na natututunan namin ngayon. Dahil kami po ngayon, financial counselor na kami Tsaka, ngayon. Relationship counselor na ngayon. author, di ba? So, pwede pong maging gain ng iba, pero gain mo rin because eventually you'll learn. Sabi nga ni Oprah Winfrey, turn your wounds into wisdom. Totoo, yung meron, sugat ka. Learn from it. And the moment you learn from it, you'll have wisdom. Dahil sa aming mga natutunan sa aming pain, our pain is now others' gain. Kaya kung ikaw ay matututo sa yung sakit, no, one day, your pain will be for others' gain. Ganda po noon. So habang pinagdadaanan mo yan, masakit, mahirap, pero lagay mo sa isip mo, marami kang matututunan dito, marami kang matutulong sa iba, marami kang gain dito, kaya mong daanan niyang pain. Nako, mamaya tutuloy natin ang ating usapan ha, kung ano-ano pa magagandang dulot ng sakit at pasakit sa ating buhay. Okay, by the way, bago tayo mag-break, alam nyo bang pwede kayong mag-anti-aging treatment vacation? Meron yan? Anti-treatment vacation. Opo, sa mga nagbabalak magbakasyon sa Pilipinas. Meron po isang magandang clinic na tumutulong po sa anti-aging, lalo-lalo na po sa mga gusto magpabata. Yes, kaya sulitin nyo na ang inyong bakasyon. Visit the Skin Clinic, SKEEN. They're keen on skin. With Dr. Gisela Trajano Sarmiento, the mentor to many doctors. So, ibig sabihin yung doktor na gagamot sa'yo, tutulong sa'yo, ay doktor ng mga taong tumutulong pagandahin din ng iba. So, hindi lang siya basta doktor. Siya po ay doktor ng mga doktor o mentor ng mga doktor. So, bisitahin niyo po ang kanyang award-winning skin clinic, a leading anti-aging center for medical tourism. Connect lang po sa kanila through Facebook or Instagram or call them at... Ito ang numero, 0917-152-7546. Para po ngayon pa lang nasa Amerika yun, magpa-schedule na kayo kasi po mahaba pila eh. Para pagdating nyo po doon, okay na schedule. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Wag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Vin Garcia po muli. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula kay Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. Are you ready for the unexpected? Paano kung bigla kang na-aksidente that leads to a coma or paralysis? Have you ever thought how you would cope? Life can change in an instant, kaya dapat lagi tayong handa. One way to prepare is through life insurance with living benefits. Have you considered how can this protect you and your loved ones? Imagine having peace of mind, knowing that if something were to happen, meron kang financial support. It can provide funds for medical expenses, therapy, and everyday needs. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera habang nagpapagaling ka. Isn't that a powerful way to ensure security? But beyond financial preparation, we need to trust God. Nasa Kanya ang tunay na pag-asa. When we face challenges, it's our faith that can carry us through. By combining faith and practical steps, we can face the future with confidence.
Trust in God's plans and His unwavering love. Sa ganitong paraan, you can ensure that no matter what happens, you and your family will be protected. Pero huwag kakalimutan ang blessing ng living benefits. These are benefits for the living. Mapapakinabangan ang life insurance mo habang buhay ka pa. So don't wait until it's too late. I'm here to help you. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Ang maganda dito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Christie. Text or call me at 323-244-9784 or send an email to tulongpapasamoglobal@gmail.com. Until next time! Maraming salamat, Gina. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat gawin o ano ang magagandang dulot ng sakit at pasakit sa ating buhay. Sa ating episode na Gain from your pain. O, review tayo. Ano yung unang-unang pinag-usapan natin? Benefit. Our pain can expose your shame. Number 2. Number 2, our pain is a warning for greater pain. Totoo po yan. Warning po yan. Number 3. Your pain can be used for others' gain. Pwede pong makatulong sa iba yung mga pain natin. Ito, number 4. Your pain can be your aim. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, mula sa araw na ito, yung pain mo will be your aim. Ibig sabihin, yung mga sakit na pinagdaanan mo, yun dapat na magiging purpose mo at dahilan mo sa buhay. Oo, dahil naranasan namin ang maraming pain sa buhay, naging mission po namin mag-asawa na tulungan ng mga taong dumaraan sa maraming pain sa buhay. Totoo po yun. Diba? So, habang tumutulong po kami, noong una pa namin ginawa to, tulong-tulong lang. But eventually po, dumating sa ang dami na po nagpapatulong. So, ginawa po namin ng konting fee. Tapos po, ngayon po, nag-counselor, so counseling fee. Eventually po, yung tingin po namin tulong lang. Ngayon po, gain na namin. Kumikita na po kami dito, gaya ng amin na-discuss namin. Nakagawa na rin po kami ng radio show, TV show, napag-produce po kami ng mga libro na makakatulong sa ibang tao na ngayon po, nakakatulong na kami sa iba, nakakatulong po kami sa aming mga pangangailangan. Ilan po sa mga libro na ginawa namin ay kasi sweldo pa lang ubus na. Meron din kontento ka na ba sa kaperahan mo? These are financial management books na inotar po namin at yung mga nakasulat po sa librong ito ay base po sa experience namin. O basically, base po sa aming pain. At dahil sa pain na yon, it become our gain. And this time, that gain is now a gain to others at bumalik po sa amin ngayon, pinagkakitaan din po namin to. Nagkumanda rin po ang buhay na. My point is this, pwede yung pain mo ngayon ay become your gain one day or become your aim. And your mission, di ba? Yun yung mission mo. So, gumawa rin kami ng libro on marriage, no? Totoo yan. Mag-asawa'y di biro or marriage is no joke. Para naman po sa mga may asawa, gaya po na marami may asawa, marami po mag-asawa dumadaan sa problema. Kami po dumaan din po. We've been married for more than 33 years. Marami kami pinagdaanan. At dahil sa mga pinagdaanan naming sakit at pasakit emotionally, relationally, dami po namin natutunan. Inaral po namin solusyonan yan. Mabawasan ng problema, bawasan ng away, bawasan ng frustration, inaaral po. At eventually po, dami namin nalamang solusyon sa problema. Ginalagay po namin sa libro. At kung meron po kayo pinagdadaanan ganyan, minsan po kailangan nyo na magbasa ng libro na andun po yung sagot sa problema. At para naman sa mag-asawa, pwedeng, yun nga, yung marriage book na... Mag-asawa na may anak na ngayon. May anak na ngayon, pwede namang kontento ka na ba sa pagkapalaki ng anak mo? Para naman po ito sa mas magandang pagpapalaki ng ating manak. Ikaw. May problema ka ba sa anak mo? May mga bagay ba silang ginagawa na hindi kayo nagkakasundo? Normal po, yun ang tanong. Ano yung ginagawa mo para umayos sa relasyon? Kami po, dumaan po, may 4 po kaming anak at magkakaroon pa kami ng 2 apo. So, problema po yan sa araw-araw. Kailangan po inaaral natin, yung mga sakit at pasakit na pinagdadaanan natin. Ano yung solusyon? Yung po yung ginawa namin, nilagay po namin sa libro. At sa mga gusto namang mas gumanda ang buhay, unleash your highest potential naman yung aming in-author dyan. At sa mga, syempre, alam nating mahal pa rin natin, mahal natin ating inang bayan, meron po kami ginawang may pag-asa pa ang Pilipinas. Ito naman po, libro, connection po ay nakasulat po doon yung mga iba pong suggestion para gumanda ang ating buhay. Alam niyo po, pwede din kayo manood ng mga teaching videos sa aming Facebook o sa aming YouTube channel of Vic and Adeline Garcia. O hindi lang po sa amin, napakarami pa po ibang YouTube channel na pwede kayo matututo para solusyonan yung problema ang pinagdadaanan niyo.
At dahil sa aming mga pain, nagkaroon kami ng aim. Yun po yung mission. Ang mission po ay tulungan ng mga tao na magkaroon ng buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Alam niyo po, maybe one day, your pain will become your aim. Number 5, your pain leads you to God. Totoo po, isa sa pinakamagandang dulot po ng sakit at pasakit ay natututo po tayong lumapit sa Diyos. This time, buong puso, buong kaluluwa na tunay na magpapaganda ng buhay natin. Kasi alam nyo, maraming tao sa dami ng kanilang pain, napipilitan silang humingi ng tulong sa Diyos. Napipilitan. Ayaw pa po, kaya lang napilitan lang. Kasi minsan parang, hindi, kaya ko pa. Pero pag andyan na yung crisis, andyan na yung pain, nandyan na yung problema, nako, Lord, tulungan mo ko yan. At ako, napakaganda diba? po nito pag lumapit tayo sa Diyos. Alam mo mangyayari pag lumapit sa Diyos? Dahil lumapit sila sa Diyos or tayo, di ba, malamang malalaman natin na may Diyos na nagmamahal po sa atin na handang tumulong sa lahat ng sandalan. Yun po ang ganda po pag may sakit at pasakit po tayo. Lord! Madalas mo, Lord, ang sakit, ang hirap. Because of that, naiisip natin, ay nga, may Diyos pala. Oo nga, pwede pala akong humingi ng tulong sa Diyos. Oo nga, sabi pala ng Diyos, tutulungan niya ako. So, na-open yung mind natin dahil sa sakit. So, we learn to pray. We learn to be serious with God. And you know what will happen? When we seek God and be serious with God, God will help us. May Diyos na kayang solusyon sa anumang problema at sa lahat ng ating pinagdadaan. Huwag niyo pong kalilimutan niya. Tandaan niyo to ha, sabi ni Lord, there's nothing too hard for God. Totoo po, wala. Oo. Ano man yung problema pinagdadaanan, ano man, hindi ko po alam yan. Ito po good news. Lahat po ng problema nyo, alam ng Diyos ang solusyon. Ang problema pinagdadaanan nyo, alam ng Diyos kung ano gagawin. Ang kailangan nyo lang gawin, itanong nyo po, manalangin kayo. And promise po, nangyari po sa buhay namin, dami namin problema ang pinagdaanan, pero tinulungan po kayo ng Diyos. God can do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works within Take note, God is able, lahat kaya niya. Eh sir, alam, kaya pala niya, ba't hindi niya ginagawa? Kumisan po, hindi tayo lumalapit sa Kanya. Kumisan po, hindi po tayo humingi ng tulong. Kumisan po, hindi po tayo nananalangin. Kumisan, hindi tayo nag-a-ask. Ano nga sabi ng Diyos patungkol sa asking? Alam niyo, if you're in pain, why don't you ask God to take your pain? Sabi niya kasi, ito yung kanyang paalala, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Di ba ikaw yan? Hirap ka na, pagod ka na. Diyos na po, umiimbita sa'yo. Come to me. Kaya lang, Lapit ka sa Kanya. kaya lang minsan binigay na natin yung burden, minsan binabawi pa natin. Kasi diba? feeling natin hindi kumikilos ang Diyos. So give your pain to God at wag nang bawiin. And you will realize that God is your greatest gain. Diba? For your pain. Totoo po. Pag nangyari po lahat ito, may realize mo, dami pong gain ng pain. Pero the greatest gain you will ever recognize is God. God is your greatest gain from your pain because you get closer to Him. Sana maraming tayong natutunan sa ating pinag-uusapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal mo sa buhay. Closing Manalangin po prayer. tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa mga bagay na tinuro nyo sa amin. Ang dahil palang benepisyo ng pain. At kung minsan po talagang kailangan pala namin ng pain, lalong-lalo na po, dahil sa pain, nalalapit kami sa inyo. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. amen. Laging tandaan, kung ano man ang naitulong sa iyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang iyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang